hindi dapat nagpapakakampante itong si Senator Bongo ngayong nagsampa ng kaso si Trillanes laban sa kanya at kay PRRD. Kasi yang nangyari kay Tatay Digong na pagkakakulong sa ICC or sa The Hague, for sure may kinalaman dyan si Triniling. Yung mga hearing noon ni PRRD, lalo na sa lower house, nung pinatawag si Tatay Digong, di umano, di ba, si Trillanes nandun sa lower house, nasa isang kwarto. Dala-dala yung mga papers at nag-o-observe kung paano mag-imbestiga ang mga buhaya. Hindi lumalabas si Trililing pero may nakapagsabi na nasa lower house din siya. Hawak niya yung mga documents, I think yung mga Excel sheets, printed na mga nakolekta ko nung mga bank accounts ni PRRD at VP Sara, 'di ba? And nung sumipot si Tatay Digong and even si VP Sara sumunod rin na nandun nga kami, I think October yon last year, napilitan na si Triniling na umattend ng hearing na yun. Kasi nandun nga si Tatay Digong. Nandun din si Dilima, di ba? Muntik pang hampasin ni Tatay Digong ng mikropono si Triniling. Kasi sa gigil ni Tatay Digong. Ay, ang sama ng mukha ni Triniling, parang demonyo. Magaling siyang mang-provoke, mga ate. Magaling siyang mang-intimidate. Magaling siyang mang-bully, mang-asar. Ganon. Na nawala yung composure ni Tatay Digong dahil gaganon-ganon siya eh. Hindi lang siguro nakita sa sa coverage nung congressional hearing nandun kami. Pero kitang-kita namin mga kababayan kung paano niya titigan ng masakit si Tatay Digong at hamunin. Kaya kinuha ni Tatay Digong yung mikropono. Okay? So yan nga po, yung investigasyon kay Tatay Digong noong patungkol nga sa mga EJK and what else, yun nga, sa corruption ni PRRD, di ba? Eventually, nag-lead sa pagpapakidnap kay PRRD. Ngayon, nagsampa si Trillanes ng kaso laban kay Tatay Digong at Senator Bongo. And nung umattend nga rin kami sa lower house mga kababayan, nung hearing ni PRRD, kalagkad ang pangalan ni VP Sara doon. Although tatawa-tawa lang si VP Sara, may joint account daw si VP Sara at si Tatay Digong. Eh di ba labag nga yan sa bank secrecy law? Paanong nakuha ni Trillanes ang mga bank accounts ni PRRD na bilyones daw ang laman? Pero ang ginawa niya, ang pinresent naman niya, listahan lang, gumamit pa siya ng Microsoft Excel na maraming bank accounts, ganun yung amount, and nakapangalan kay VP Sara. Hindi naman talaga siya bank statement or bank certificate. Paano siya makakakuha ng bank statement at bank certificate proving na may mga bilyones? At sinong bangko ang eng-eng na magbibigay ng kopya niyan kay Trillanes? Pwedeng ireklamo ni VP Sara yun, di ba? And the PRRD, kung maglilik man yung bangko, ng ganon ng bank accounts nila na wala silang authority, hindi nila binigyan hindi nila authorized, hindi ba? So ayan, may mga hawak-hawak, pagkarami-rami pong hawak na documents ni Trillanes na maybe ito yung mga bank accounts and kung bulto-bulto eh yung dala ni Trillanes ng mga documents ng sinampa niya ng kaso kanina, si PRRD at si Senator Bongo. So again mga kababayan, kung hindi man nila may pakulong si Senator Bongo and Senator Bato at may pakidnap rin papuntang ICC, eh lalo ngayon ombudsman na si Boying, kahit sa Pilipinas siguro, pakulong, di ba? Ipakukulong nila si Senator Bongo. Kasi katulad yan, kinakaladkad nila sa issue na ang mga kamag-anak ni Senator Bongo ay may mga kontrata rin sa government ng mga flood control projects. Basahin ko lang yung article mga kababayan ng ABS-CBN na former Senator Antonio Trillanes IV filed a complaint before the Office of the Ombudsman nga against former President Rodrigo. Hindi pa nga nakakalabas si Tatay Digong, sinampahan niya ng kaso. What if may na-receive si Trillanes na intel na baka makalaya si PRRD. Kaya nagsasampa siya ng kaso. Kasi mayor pa rin ng Davao City si PRRD, right? Si Baste lang ngayon ang acting mayor. Pero mayor pa rin si PRRD. At pag umupo yan, hopefully makauwi si Tatay Digong, inaagapan ni Trillanes. Or maybe, kapag nahatulan na guilty si PRRD of graft and corruption ng ombudsman,
magamit pa ito sa kaso ni Tatay Digong sa ICC para huwag lalong makalaya. Right? Na nagko-commit talaga si Tatay Digong ng crime against humanity, kuning-kuning. Kurakot na marami pang pinategi. Baka ganun ang narrative, ano? The complaint alleges two officials used their positions to channel 7 billion in government infrastructure project. 7 billion ang inaakusa kay Tatay Digong na kinurakot to companies owned by Go's brother and father. Kita mo yan? Duterte and Go are facing allegations of violating the plunder law o pagnanakaw. Republic Act 7080, the Anti-Graft and Corrupt Practices or Republic Act 3019, and the Code of Conduct and Ethical, ito yung lagi yung naririnig, RA 6713 for public officials and employees. So ilang batas ng ating right ng Pilipinas ang nalalabag ni Tatay Digong at ni Senator Bongo. So ayan, ay ombudsman pa naman mga kababayan, seremolya pa naman. Baka matulang guilty si Senator Bongo. Senator Bongo, baka magulat ka na lang. Kulong ka na. Si PRRD nakakulong na. And according doon sa Oplan Horus na nag-leak noong bago mag-eleksyon ngayong taon, ikaw ang target at si Senator Bato de la Rosa. Si Albayalde rin yata, right? Oscar Albayalde. And si VP Sara, target talaga dun sa Oplan Horus. At kung ano man ang kinurakot ni PRRD, kakalad ka rin ni Trillanes dito si VP Sara. Dahil nga sabi nga, well, yun nga yung napag-usapan sa lower house nung nandun kami, na may bank account or joint account si PRRD at si VP Sara. Kung yung 7 billion na sinasabi ni Trillanes na nagpa-funnel, right, na may nag-funnel para kay PRRD at kay Senator Bongo, damay dito si VP Sara. Although, parang nuisance, 'di ba, si Trillanes. Parang walang kwentang tao yan, walang kwentang pinagagawa niyan, kahol lang ng kahol, nag-iingay lang. Hindi na nga yan nanalo sa election noong Mayo as mayor ng Caloocan, 'di ba? Natalo siya. Huwag nang pansinin, gumagawa lang yan ng eksena kasi nga parang gusto niyang tumakbo in 2028. Gusto niyang ipakita yung value niya for kakamping, na kumikilos pa rin siya at relevant pa rin at matunog pa rin ang pangalan. Pero again mga kababayan, hindi yan dapat ipagsawalang bahala ang ginagawa niya. Kasabwat na siya, right? Hindi lang sa administrasyon ngayon, sa pagsampa ng kaso, lalo't ang ombudsman ay si Boying. Mukhang kasabwat naman at tinrabaho naman ni Trililing ang pagpapakulong kay PRRD. In The Hague, sa tingin nyo hindi magkakaroon ng resulta itong kanyang ginagawang kaso-kaso? Maaaring walang kwentang tao ito or salot ito, pero ang pagkasalot niya nagbubunga mga ating. Hindi to dapat deadma-deadmahin ni Senator Bongo, hindi ba? Ano raw? Tagalogin ko, Tagalog yung isang article. Ang pang-aabuso daw ni Senator Bongo at ni PRRD sa kapangyarihan matapos makatanggap ng 7 bilyong halaga ng infrastructure projects, dagdag pa ni Trillanes, 816 million umano, kulang-kulang 1 bilyon. Sa naturang mga proyekto ay joint venture ng CLTG Builders at ng St. Gerard, yung Diskaya, construction ng mga Diskaya. Yung CLTG ay sa tatay ni Senator Bongo. Plunder mga ating, pagnanakaw, pandarambong, pangungurakot. Ayun ang reklamo ni Trillanes. Pinagpapapansin kasi ang Trililing na yan, sabi ng isa dito. The power of bend the law, opo. Anyari ombudsman weaponized. Kasi imbes na parang diversionary tactics nga itong mga kababayan. Kasi instead na mapag-usapan yung update sa flood control, anyway, associated pa rin sa flood control dahil may kontrata, sabi ni Trililing, ang kamag-anak ni Senator Bongo, kapatid at tatay, sa mga Diskaya. So, medyo connected pa rin. Pero nawala na yung focus kay Tambaloslos at kay Zaldico. At sino pa kaya? You think si Stella Kimbo, walang flood control yan in Marikina? Si Sandro Marcos.
Binubuking ni ano, 'di ba, ni Chavit Singson na ang Ilocos Norte may mga minamadaling flood control or infra para huwag lang mabuking na ghost projects. Minamadali na ang paggawa kahit gabi gumagawa. O, at sa palagay ko mga kababayan, nakikinabang sa mga nakaw ang mag-asawang bangag. Ay according nga doon sa whistleblower na sumali sa Senate hearing umattend sa Senate hearing ni Senator Marcoleta, ay doon na ang delivery ng mga mali-maletang pera sa Aguado Mansion sa tapat ng Malacanang. Papunta na kay Ngiwi at sa asawa niyang ahas ang investigasyon. So ito yung pang-divert nila, no? Right? Para lang wala ang focus sa angkan ng mga magnanakaw. Ang focus nasa Duterte na. Sabi nga kanina sa live namin mga kababayan, itong mga delay, itong mga investigasyon pero wala namang ipakukulong, ito ay parang delaying tactics, diversionary tactics, pero may niluluto silang something big. Ano kaya ito mga kababayan? Ito ba yung pagpapakulong kay Senator Bongo and Senator Bato at iba pang kasama ni PRRD noon sa war on drugs? Or ito na yung pagpapakulong kay VP Sara? Lalo't yun ang sinabi ng ombudsman na si Remulla. 'Di ba? Na sisilipin niya ang SALE ni VP Sara. Tapos nag-iingay din sa Anticlair. Takot ka lang na may mabuking kang lihim, Sara Duterte. Kaya sinisiraan mo ang ICI. Yung vlog natin kanina or kahapon. Ano kaya ang kanilang niluluto na malaki na namang ingay, mga kababayan? Kaya't meron silang delay sa investigasyon ng flood control. Alin sa mga yon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.